Kain ka muna. Kain ka muna. Kain ka muna. Ayun. Patikim pa lang yun guys. Astig guys yung patterns niya. Ang ganda no. Buo-buo yung patterns niya. Hindi siya kalat. Grabe guys oh. Nag-aapoy yung ulo ng isang nilalang na to guys oh. Parang flaming dragon spirit. So ito guys, isang bearded dragon na naman ang ating i-unveil. Ito siya. Napakaganda niya guys. Medyo kupas yung katawan niya. Mukhang fished siguro ito. Pero tignan nyo guys yung ulo niya oh. Grabe parang nag-aapoy oh. Pero napakainit na guys. Napakainit dito. Pinapaarawan ko siya. Pasok muna tayo sa loob. Lika dito. Lika dito. Ganda niya guys. Solid. Yan siya guys. Oh. Kapag sa lilim, astig yung kulay ng ulo niya. Oh. Kakaiba. Tsaka parang angas ng mata niya. Oh. Ano? Parang flaming dragon spirit talaga. Ano? Dito lang muna tayo sa loob guys. Kasi napakainit sa labas. Para tayo may heat stroke. Baka may heat stroke tong ating alagang flaming dragon spirit water dragon. So yan siya guys, dito siya naka-set up. Yan, gagawa natin siya ng driftwood mamaya. So itong kayong screen mesh, yung kulay green pa. Hindi ko pa siya napalitan ng metal na screen mesh kasi sagit lang. Bilis niya guys Halika dito. Pasok muna kita sa loob Okay. Okay. So ayun nga guys, yung kanyang screen mesh na kulay green na plastic hindi ko pa napalitan ng screen mesh na ganito na metal. Kasi nga, lagi naman sila naka-outdoor guys dito sa SM, Silong ng Mangga. Ganyan guys, maganda yung pwestong to kasi hindi masyadong mainit. Spot of sun rays lang. Kasi kapag nakabilad sila sa plain na araw na ganito, etong loob ng enclosure guys ay magiging sobrang init. Kasi etong plastic na to, napansin ko guys, nag-absorb ng heat. Grabe mag-absorb ng heat itong plastic enclosures na ito. Kaya dito sila nakapwesto sa SM, Silong ng Mangga. Okay, bakit nga pala hindi advisable ang plastic na screen mesh sa aking setup? Kasi yun nga guys, eto, ano natin ilaw natin. Yan, eto guys, ay nagpo-produce ng heat, nag-i-emit ng heat ito. Katagalan naiinitan tong plastic, nalulusaw daw ito kasi yun nga, nakatapat sa heat. Kaya yun, buti na lang at may outdoor setup tayo. Sila ang namimili ng spot nila. Ito, yung ating male na bearded dragon. Diyan siya sa may sun, pumapesto. Kapag nainitan na siya, pupunta siya dito sa lilim. Etong male na to guys, itong malaking male natin, may pangalan na to Etong ating female, wala pa siyang pangalan. Siguro guys, minsanan na lang ang pag-unveil ng pangalan nila. Kasi meron pa tayong isang bearded dragon na i-unveil sa inyo guys. Abangan nyo yan. Etong setup na to guys ay temporary lamang. Gagawa tayo ng outdoor na setapan para hindi tayo buhat ng mga enclosures. Ayun, may mga driftwoods na tayo guys. Ito yung maganda ito. Actually guys, may mga driftwoods na talaga ako nakastock sa bahay. Hindi ko lang ginamit nung first na nag-setup tayo ng dalawang bearded dragons. Kasi yun nga binubuhat-buhat ko yung enclosures mabigat. Pero ngayon may idea na ako kung paano tayo mag-setup ng outdoor na setupan nila. So pwede na tayong gumamit ng driftwood. So eto. Tayo nga muna kung bagay mo tong driftwood na to. Ay bagay na bagay guys sobrang natural. Di ba? Ang astig guys. Ay ko, hindi pa ako nadapa. Ang astig guys Try natin sa init sa outdoor. Kanya di ba? Astig pag outdoor guys Anong say nyo? Pasok tayong init. Gustong gusto niya nakapatong sa mga ganito guys, yung mga pataas kasi nga mas okay na semi-arboreal yung setup ng ating mga bearded dragons. Pero dyan na muna siya habang inaayos natin to. May poops siya dito. Ito natin ng newspaper. May tapuran na rin ako dito guys Chill na chill pa rin siya guys. Tayo ng newspaper. Saglit lang guys, dalawang kamay muna ako. Sobrang basic ng setapan ko guys newspaper lang. Start muna tayo sa basic bago tayo gumamit ng mga substrate. Tapos ganito lang ka-basic ang ating bedding. Tapos yung ating bearded dragon nag-liliwaliw. Nandito siya guys. Alam ko kung nasan siya. Hindi tayo pabaya. Ayan. Nag-observe lang siya. Itong ating driftwood. Hala ka, matatagan ka na. Hala ka. Diyan ka. Bagay na bagay mo Astig na astig Tingin ka dito. Ito yung combination ng poop tsaka ng ihi. Itong white na creamy stuff yan natin ihi niya Parang urate ang tawag dito. Hindi liquid yung ihi nila.
Salam muna natin to. Baka makatakas yung ating dragon. Dahan-dahan lang. Huwag natin ibagsak. Ni. Kasi magkrakrak. Tigas ng tayo niya. Ayun, nalipad na yung isa. Ito siguro ng isang araw pa to. Kaya mo yan. Umalis kang tayo ka. Ay, maalis guys. Tulungan natin ng dahon. Grabe yung kapit niya. Ito pala yung pinanlinis ko guys sa itong walis. Sayang closure sila. Pwede gamitin sa tiles. Pwede na guys. O, diba? Laging malinis ang enclosures ng ating mga bearded dragon. That's good guys. Pasok na natin to dito. Ganda ng setup mo ha. Tapos yung kanyang hide. Hiniram ko lang ito sa isang bearded dragon natin. So balik natin guys. Balik natin ito. Baka magalit yung isang dragon na magbuka ng apoy. Ay, kailangan din ng maintenance ng enclosure sila. May mga poop din. Itong hide ito, hindi naman nila ginagamit guys. Kasi nagtatago sila dito sa sulok ng sombrero. Daming purpose ito. O kaya sa silong. Diyan sila nagtatago eh. Ayun oh. Ayun oh, nasa outdoor na siya oh. Kung saan ka nakakapunta. So etong bearded dragon na to guys ay regalo sa atin ni Wyvern. Salamat tol, napaka-astig ng regalo mong bearded dragon. Ito yung kanyang Facebook page guys. Supportaan nyo, napaka-astig nito. Astig ng mga alaga niya. Tapos napaka-ayos na kausap guys. Oh, kain ka muna. Kain ka muna. Kain ka muna. Kain ka muna. Ayun. Patikim pa lang yun guys. Astig, diba? Sayang din nakita mabuti yung takedown pero okay lang yun guys. More to come pa naman mga takedowns ng mga bilis natin. So ayun, salamat Wyvern na. So kung nakabot ka sa part ng video na to guys, paki-like at follow naman yung Wyvern bilang pasalamat sa ating tropa. Inaayos na ni Wyvern yung kanyang bagong pet shop. So kita-kits tayo dun sa opening. Yun. Astig. Nakakain na yung dragon natin. Kinabukasan na ito guys. Nagpapalit siya. Check natin. So ayan, kusa nang naalis yung kanyang lumang shed. Kusa nang naalis guys. So kailangan din ng mga bearded dragon yung mga ganito, mga drift food or sa case ng mga nauna mga yung sombrero. Pagkikiskisan nila ng katawan nila kapag nagseshed sila. Nirarab nila yung katawan nila dito sa kahoy. Ito dapat hindi tayo nag-aalis, dapat sila mismo ang nagpapalit guys kasi kapag ito hinila natin baka masaktan din sila. Oops, ayun natanggal na. Astig guys yung patterns niya, ang ganda no, buo-buo yung patterns niya, hindi siya kalat, ang ganda. Salamat Wyvern. So pangalanan natin guys, i-comment niyo yung kanyang pangalan. Yung palang morph niya, PH Hypotrans Red Monster. Hindi ako expert sa mga morph guys, basta ako muna, basic muna ako, hindi muna tayo mag-breed. So ayun guys, astig ng ating Red Monster Flaming Dragon Water Spirit. Hindi ko alam kung bakit may water spirit. Salamat guys sa panonood at i-comment nyo yung kanyang pangalan. Guys, chill lang tayo lagi dito sa Schizo, Pelma, Philippines. Yeah, diyan ka na. Iyon.